Okay, so another lesson for grade 8 mathematics, dividing rational expression. So kapag nagdi-divide tayo ng rational expression, gagamitin lang din natin yung rule sa dividing fraction. So pag nagdi-divide ng fraction, if we have A over B divided by C over D, so ang gagawin lang natin, kopyahin yung first fraction, A over B, change the operation from division to multiplication, and then kunin natin yung reciprocal na to. C over D magiging D over C. Then, multiply na lang natin. So, gagamit lang tayo ng cancellation law. Okay? So, examples. So, we have number 1. So, yung number 1, medyo madali lang. Walang operation na addition or subtraction sa pagitan. So, we have 12mn squared over 35n divided by 16m cubed n divided by 5n to the fourth. Okay? So, first step ay kopyahin lang natin yung first fraction. So, we have 12mn squared divided by or over 35n. Palitan natin yung operation ng multiplication and then interchange natin ito. So, kunin yung reciprocal. Pagpalitin yan, so we have 5n to the fourth, so mapunta sa taas, and then over 16m cubed n. Then proceed to multiplication, so mag-cancellation law lang tayo. So para mas madali, parehas may mn yung numerator natin, no? Mn, we have n, sa denominator may n, tsaka m cubed n. So pwede, i-combine muna natin. So gamitin natin yung law of exponent, i-add lang natin yung mga exponent nila. Okay? Then yung mga numbers, pwede na natin i-simplify. So unahin natin itong 5 at 35, pwedeng i-divide parehas yan sa 5. Okay? So itong 5, magiging 1 na lang ito. 35 divided by 5, that is equal to 7. And then we have 12 and 16, pwedeng i-divide parehas sa 4. Okay? 12 divided by 4, that is equal to 3. And then 16 divided by 4, that is equal to 4. Check natin yung mga natirang numbers. So we have 3, 1, 7, 4. Okay na, wala nang ma-simplify doon. Wala nang malo-lowest term. So ngayon, i-multiply natin itong numbers. 3 times 1, so that is equal to 3. Tapos yung pag-isahin dapat natin yung mga variable. So yung m, wala namang m. Sa numerator muna tayo titingin. So copying lang tong m. Tapos we have n squared and then n to the fourth. So pwede natin yung gawing i-add natin 2 plus 4. So we have n to the 6. And then sa denominator, multiply muna natin tong number. 7 times 4, we have 28. And then dalawa yung n. So, pag walang exponent, ibig sabihin yan, may 1 yan. Itong kabila may 1 din. So, yung m cube, kopyahin natin. Yung n, dalawa yung n. So, add natin yung exponent, 1 plus 1. So, we have n squared. And then, isimplify na natin ito. So, pag sinimplify natin ito, we have, maka-cancel ito. N to the 6 yung numerator, n squared tong denominator. So, subtract lang natin ito. So, maka-cancel na itong n squared. Kasi itong taas, 6. So, may matitira pang 4 dito. Tapos, ito namang m tsaka m cube, 3 yung sa denominator, sa numerator, 1 lang. So, baka cancel itong nasa numerator, ito bawasan natin ng 1. So, therefore, ang final answer natin dito ko na isulat. So, equals, yung numbers, kopyahin lang yung 3. So, may matitira ditong n to the 6 minus 2, so n to the 4th, over, kopyahin itong 28, na-cancel yung isang m sa taas, sa denominator, may cube, bawasan ng isa to, so magiging m squared. So ito na yung final answer natin, 3m to the 4th divided by 28m squared. Okay? So next example, number 2, x minus 5 over 6 divided by 2x minus 10 over 12. So dito meron na tayong addition at subtraction or subtraction sign parehas sa pagitan. So ang gagawin natin dito, magpa-factoring na tayo. Okay, so bago tayo mag-factoring, ay isulat muna natin ito as, change the sign muna from division, gawin natin multiplication, tapos interchange natin ito. Okay, so pagpalitin natin ito. So we have x minus 5 over 6. From division, magiging multiplication. Pagbaligtarin natin, we have 12. 12 punta sa taas, and then 2x minus 10 sa baba. So tapos, i-factor na natin. So, kopyahin lang natin itong x minus 5 over 6 times, itong 2x minus 10, may common yan.
pwede natin ilabas yung 2. 2 tsaka 10, parehas divisible by 2. So, factor out natin yung 2. Pag finactor out yung 2, may matitira ditong x. Itong 10, pag finactor out natin yung 2, divide lang natin, 10 divided by 2, that is negative 5. Ayun, kaparehas na nito. And then, kopyahin natin itong 12. So, tapos, i-cancel natin yung mga pwedeng makancel. Wala na itong x minus 5, cancel na. Tapos, itong 12, pwedeng ma-divide sa 6. So, divide natin parehas sa 6. 12 divided by 6, that is 2. 6 divided by 6, that is 1. Okay? So, tapos may 2 sa numerator, may 2 pa sa denominator. Cancel na rin natin yan. Magiging 1, yung 2, magiging 1. So, wala nang natira, puro 1 na lang. So, therefore, ang magiging sagot dito ay 1 over 1, which is equal to 1. Okay? So, 1 na lang pala yung sagot dito. Na-cancel na lahat ng variables natin. Okay, so next, number 3. We have 6x minus 18 over 4x divided by 2x minus 6 over x. So, first step, change natin itong division. Kopyahin yung unang fraction. We have 6x minus 18 over 4x. From division, magiging multiplication. Tapos, interchange natin ito. Okay? So, itong x punta sa taas. Itong 2x minus 6 dito naman sa baba. Tapos, mag-factoring na tayo. So, factoring, 6x minus 18, may common dyan na 6. Parehas divisible by 6 ang 6 at 18, factor out natin yung 6. May matitira ditong finactor out yung 6, may matitirang x. Minus, kapag nilabas natin yung 6, i-divide natin ito. 18 divided by 6, that is 3. Denominator, kopyahin lang, 4x, times, kopyahin lang ito, x, and then 2x minus 6, may common tayo dyan na 2. Factor out yung common na 2. So, we have, kopyahin lang itong x, minus 6 divided by 2, we have 3. So, ngayon, mag-cancellation law na tayo. Pwede nating i-cancel itong x, tsaka x dito. Yung x minus 3, na-cancel na rin. So, ang natira, mga numbers na lang na pwedeng ma-lowest term. 6 over 4, pwedeng ma-divide parehas yan sa 2. So, 6 divided by 2, that is 3. 4 divided by 2, that is 2. So, final answer, ang natira sa numerator, 3 na lang. Sa denominator, ang natira ay 2 times 2. So, the final answer is 3/4. Okay, so next number, number 4. X squared minus x minus 12 over x minus 4 divided by 2x plus 6 over x minus 5. So, first step natin, kopyahin lang natin itong first fraction natin. So, we have x squared minus x minus 12 over x minus 4. And then, from division, gagawing multiplication. And then, interchange natin ito. So, numerator, punta dito. Denominator, punta sa taas. Flip lang natin yan. So, x minus 5 nasa numerator. And then, sa denominator, yung 2x plus 6. Next step, ay i-factor natin. So, quadratic trinomial, x squared minus x minus 12, kailangan nating i-factor ang negative 12 such that the sum must be equal to negative 1. So, negative 12, isang negative yan at isang positive. Kailangan ang sum niya negative 1. So, magiging siyang negative 4 and then positive 3. Negative 4 plus 3 is negative 1. Pag minultiply, negative 12. Okay? So, ang factor nitong numerator natin ay x minus 4 times x plus 3 over x minus 4, so wala nang factor ito, times, just copy x minus 5, over 2x plus 6, so may common tayo na 2. Yung 6 pwedeng i-divide sa 2. So factor out yung common na 2, so we have x plus 6 divided by 2, that is equal to 3. So now, mag-cancellation tayo. Pwedeng makancel ang x plus 3, pwede rin makancel ang x minus 4, then isulat natin yung mga natira. Sa numerator, x minus 5. Sa denominator, may natira pang 2. So, ito na yung final answer natin. X minus 5 over 2. Number 5, b squared minus 5b minus 6 over 5b plus 15 divided by b squared minus 3b minus 4 over 7b plus 21. So, just copy the first fraction. So, pwede nga pala ito, idiretso nyo na. Pwede nyo nang i-factor directly ito. Change the sign from
multiplication, tapos i-factor nyo na to ng sabay, tapos pagpalitin. So, para mabilis, para makatipid tayo. Pero syempre, ipakita muna natin. Baka para hindi kayo malito. Okay? So, over 5b plus 15, change the operation to multiplication, interchange. So, 7b plus 21, mapapapunta sa taas. And then, ito naman, sa numerator, punta sa baba. So, we have b squared minus 3b minus 4. So, factor natin, negative 6. Factor natin yung negative 6, ang sum dapat niya ay equal sa negative 5. So, para mangyari yon, we have negative 6 and then positive 1. Pag in-add, negative 5. Pag minultiply, negative 6. Okay? So, we have b minus 6 times b plus 1. Okay? Over 5b plus 15, may common tayo na 5. Factor out the common na 5. So, we have b, nilabas yung 5. So, b ang natira plus 15 divided by 5, we have 3. Then, multiply natin 7b plus 21, may common tayo na 7. Factor out 7. So, factor out 7, may matitira ditong b plus 21 divided by 7, that is 3. Over, okay, so ang factor nito ay, factor natin yung negative 4. Negative 4 such that the sum must be negative 3. So, para mangyari yon, negative 4 times positive 1. When multiplied, negative 4. When we add this, negative 3. So, therefore, anong factors natin? B minus 4 and then B plus 1 and then mag-cancellation na tayo. Cancel natin yung common, parehas may B plus 3. Parehas may B plus 1. Okay? Sulat na lang natin yung mga natira. Sa numerator, we have 7 and then, yan, 7 times b minus 6. Sa denominator naman ay 5 times b minus 4. So, ito na yung final answer natin in factored form. Pwede rin i-distribute yung 7 at 5. Okay? So, last number, number 6. We have 3y plus 15 over y squared plus 5y plus 4 divided by y squared minus 25 over y squared minus y minus 20. So, dahil last example na ito, gawin natin, kailangan medyo marami na example, no? Pagsabay na natin ngayon. I-factor na natin ito, tapos i-flip natin ito ng sabay. Okay? Mali, yung arrow. Interchange natin ito, tapos i-factor na natin, tapos i-change natin yung operation. Okay, so factor natin yung 3y plus 5, may common sila na 3. So, factor out natin yung 3. So, mangyayari dyan, factor out 3, may matitira pang y plus 15 divided by 3, we have 5. Then, sa denominator, factor natin yung positive 4. Dito lang tayo tumingin. Positive 4, kailangan ang sum nila ay positive 5. So, positive 5, so mangyayari yon kapag positive 4 and positive 1. So, therefore, ang denominator natin ay y plus 4 times y plus 1. Change natin from division maging multiplication. So, tapos, ang mapapapunta sa numerator ay itong denominator natin. Okay? So, ito ang ilalagay natin dito na ifa-factor na natin ng sabay. Okay, so negative 20, since quadratic trinomial, factor natin ang negative 20 such that the sum is negative 1. So, mangyayari yon kapag negative 5 and then positive 4. When multiplied, negative 20. When added, the answer is negative 1. So, therefore, ang numerator natin, dito sa taas mapapapunta yon, we have y minus 5 times y plus 4. And then, y squared minus 25, difference of 2 square, square root lang natin yung y squared and 25. So, tapos, ang factor niyan ay isang plus at isang minus. Square root of 25 is 5. So, therefore, we have y plus 5 and then y minus 5. And then, mag-cancellation law na tayo. Y minus 5, tanggal na yan dito. Or, sorry, y plus 5. Tanggal yung y plus 5. Y minus 5, okay, cancel. Y plus 4, cancel na rin. So, ang natira na lang sa denominator, y plus 1, pwede nang tanggalin yung parenthesis. Sa numerator, 3 na lang ang natira. Sa denominator, dahil, again, wala nang nakamultiply sa y plus 1, pwedeng y plus 1 na lang yan. Wala nang parenthesis. So, ito na yung final answer natin. Okay, so that's it. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo. At kita-kita tayo sa susunod na lesson, addition and subtraction of rational expression. Bye-bye!